sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mahabagin ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Ang biyaya at pagpapala ng Allah ay mapasa kanyang huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at doon sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So inshallah po, tayo ay mag-uumpisa ngayon ng pag-aaral para sa ating mga kapatirang Muslim at lalong-lalo na sa mga bagong Muslim. So nararapat na sa ating mga bagong Muslim o sa mga lumang Muslim ay maghanap tayo ng kaalaman. Dahil sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talibul ilm faridatu ala kulli muslim. Nang ibig sabihin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang pag-aaral ay obligado sa bawat Muslim. So kinakailangan na tayo ay maghahanap ng kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. So hindi sapat na tayo ay nagsasabi na tayo ay Muslim, subalit tayo ay walang kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. At inshallah, ang ating unang aralin na pag-aaralan ngayon ay patungkol sa mga haligi ng Islam. Okay, ito ang ating unang pag-aaralan sa araw na ito. So inshallah, naiulat sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi rito, Bunyal Islamu ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa sawm Ramadan. So ito ang naiulat sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ito, itinayo ang Islam sa limang haligi. Okay, hindi magiging ganap na Muslim ang isang tao hanggat hindi siya o hindi niya ito tatanggapin at isa sa katuparan ng kumpletong pananampalataya ng may katapatan at kadalisayan. Okay, so ang ibig sabihin ng hadith na yon, okay, na naiulat ni Abdullah na anak ni Umar, sabi rito, itinayo ang Islam sa limang haligi. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay at nag-iisang Diyos, at ang pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo o lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pangalawa ay ang pagsasagawa ng pagdarasal, okay, 5 beses sa loob ng isang araw, at ang pagbibigay ng kawanggawa o charity, ang paglalakbay sa Maka, at ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So yan po ang ibig sabihin ng hadith na ating binanggit sa wikang Arabic na naiulat ni Abdullah na anak ni Omar bin Khattab, okay? So ang unang haligi ng Islam na ating pag-aaralan ngayon ay ang tinatawag na dalawang pagsaksi. Okay? Ang tinatawag na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pa-accept daw po. Merong nag-join. Pa-accept daw po. Oh, inshallah. Okay. So, inshallah, yan po ang ating unang tatalakayin ito, ang tinatawag na unang haligi ng Islam, ang tinatawag na Shahadatain. Okay. Ang Shahadatain, okay, ito ang unang-unang haligi ng Islam, okay, na dapat itatayo ng isang nananampalataya. Ito ang pinakapundasyon ng tinatawag ng doon sa pinakalimang haligi na yon, okay? Na kung isang halimbawa sa isang bahay, para maging matatag ang isang bahay, kinakailangan na itayo niya na matatag ang tinatawag na pundasyon ng bahay. At ito ngayon ang tumatayong pundasyon sa limang haligi nito, ang tinatawag na syahada, ang panunumpa na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay at nag-iisang Diyos. Okay. At ang syahada na ito ang magiging agreement ng isang tao sa kanyang tagapaglikha. Magiging agreement niya ito para siya ay papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso sa araw ng paghuhukom. Okay? Ang syahada, ang tumatayong
agreement ng isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala para kung siya babawian ng buhay, na inshallah siya ay makakapasok sa paraiso sa araw ng paghuhukom. So yan po ang shahada. At ang shahada, katulad ng sinabi natin, meron siyang dalawang bahagi. Ang unang bahagi nito ay ang pagtakwil sa mga Diyos-Diyosan, okay? Ang pag-iwan sa mga Diyos-Diyosan at tanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabihin, asyhadu an la ilaha. Okay? Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos. Okay? Walang ibang ilah. Walang ibang Diyos liban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ang huling sugo, propeta ng Allah. So, pag nabanggit ng isang tao ang katagang ito, siya ay pumapasok na sa tinatawag na pananampalatayang Islam. Nang ibig sabihin, siya ay nagpasakop na sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, isunuko niya ang kanyang sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ang isang tao ay sumusuko sa kanyang tagapaglikha o isunuko niya ang sarili sa kanyang tagapaglikha, so kinakailangan na magpapasakop siya at anumang ipinag-uutos sa kanya ng kanyang tagapaglikha ay kinakailangan niyang sundin. So yun po ang ibig sabihin ng shahada na pagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pangalawa, na binanggit natin kanina na si Muhammad ang sugo ng Allah, ibig sabihin, hindi sapat na sinasabi natin na tayo naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi natin susundin ang ipinag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, anuman ang inutos, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so kinakailangan natin itong sundin para maging ganap ang pag-testify natin o pagsaksi natin na si Muhammad ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, atiullah wa atiu rasul. Susundin natin ng Allah at sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kaya naman, ang shahadang ito, ang number 1 haligi ng Islam, ito ay napakahalaga o napaka-importante na dapat na itayo ng matatag ng isang taong naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan niya itatag ng matatag na mabuti ang number 1 haligi na ito. Okay. So pagkatapos niyang maitatag ang pundasyong ito, dito na ngayon gagawin niya ang pangalawang haligi ng Islam. Ito na ngayon tinatawag na pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw sa abot ng ating makakaya. Katulad nga sinabi natin kanina, kung tayo ay nagpasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala, so kinakailangan na sundin natin ang anumang kanyang ipinag-uutos. So ang 5 beses na pagdarasal ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong naniniwala sa kanya. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, okay, ang dahilan kung bakit tayo nagsasagawa ng pagdarasal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So ang ibig sabihin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang dahilan ang pagkakalika niya o walang dahilan kung bakit niya nilika ang mga jinn, yung sinasabi natin mga engkanto, mga hindi nakikita ng lika. Okay, walang dahilan ang pagkakalika sa kanila at sa ating mga tao maliban na lamang na sambahin ang Allah na nag-iisa. So ang layunin, ang dahilan kung bakit tayo nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sambahin ang Allah na nag-iisa. So yan po ang pagdarasal o ang pangalawang haligi ng Islam, ang pagsasagawa ng pagdarasal. Okay. Ano ba ang benepisyo at bakit tayo magsasagawa ng pagdarasal? Ano ang dahilan bakit tayo nagsasagawa ng pagdarasal? Ano makukuha natin kung tayo ay magsasagawa ng pagdarasal? Okay, meron ba tayong makukuha dito? Okay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, siya ay nagbigay ng halimbawa. Ano ba ang ating benepisyo kung tayo magsasagawa ng pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, halimbawa, sa tapat ng inyong bahay ay may ilog na dumadaloy. At sa ilog na yan
ay 5 beses kayong naliligo sa loob ng isang araw. Ang tanong ay may dumi pa bang natitira sa inyong katawan? So, kung may matitira man, siguro kunting-kunti nilang. So, ganun din ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Kung tayo ay nagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw, ang ating maliliit na kasalanan ay napapatawad o pinapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil alam natin na ang bawat isa sa atin ay hindi natin naiiwasan na nagkakamali. So every second o every minute tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Kaya naman sa pamamagitan ng pagdarasal, dito ay humihingi tayo, hinihingi natin ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga nagagawang mga kasalanan. Kaya naman, tayo ay inatasan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magsagawa ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Katotohanan, dati ang pagdarasal na ito ay inuutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 beses sa loob ng isang araw. Kung isipin niyo mga kapatid, 50 beses inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng pagdarasal sa loob ng isang araw. 'Di ba? Napakarami, 50 beses. So bakit naging 5 na lang ito? So, nung time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagmiraj. Okay? Ibig sabihin, siya ay naglakbay patungo sa kalangitan. Okay? At nung siya ay nakarating na sa kalangitan, okay, ay inutusan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay magsagawa ng 50 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Ganun karami. Kaya nung siya ay pabalik na dito sa mundong ito, nadaanan niya si Propeta Moises alayhi salam. Nung siya ay pabalik na dito sa lupa, ay nadaanan niya si Propeta Moises. At tinanong siya ni Propeta Moises, O Muhammad, ilang beses ang inutos sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magsagawa ng pagdarasal? Sabi ni Propeta Muhammad, 50 beses. Sabi ni Propeta Moises, O Muhammad, bumalik ka sa Allah at sabi mo bawasan dahil hindi kakayanin ito ng iyong mga tao. Dahil alam ni Propeta Moises na hindi kakayanin. Kaya ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay bumalik muli sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sinabihan niya, nakiusap siya na bawasan ang pagdarasal. Kaya nung bumalik siya doon, ay ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na 25 o naging 25 na lang. Okay. At nung siya pabalik na muli, okay, ay muli siyang tinanong ni Propeta Moises. Sabi niya, O Muhammad, ilan ang ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagdarasal? Sinabi niya doon muli, sabi niya ginawa niyang 25. Sabi niya, bumalik kang muli at hindi pa rin kakayanin ng mga tao ang 25 na pagdarasal sa loob ng isang araw. Kaya sa pangalawang beses, ay bumalik muli ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nakiusap na bawasan ang pagdarasal na 25. Kaya naman ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawing 5 beses ang pagdarasal sa loob ng isang araw. Kaya siya bumalik at tinanong siya muli ni Propeta Moises, O Muhammad, ilan ang iniutos na Allah na pagdarasal sa iyong mga tao? Sabi ng Propeta Muhammad, 5 beses. Inutusan niya ako na magsagawa ng 5 beses sa loob ng isang araw. Sabi ni Propeta Moises, O Muhammad, bumalik kang muli sa Allah at sabihin mong bawasan. Subalit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na ako babalik sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahihiya na ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang limang salang ito, kung isasagawa ng aking umma o ng aking mga tagasunod, ay para rin siyang nagsagawa ng 50 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. 5, okay? Bakit? Kasi pag nagdasal tayo ng isang obligadong sala, okay, sa loob ng isang araw, ay meron kang gantimpala 10 reward. Kaya pag sinilam mo yung 5 times 10 ay para ka na rin nagsagawa ng 50 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Kaya ito na ngayon ang ating ginagawang bilang na pagdarasal sa loob ng isang araw. 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Kaya naman, ang pagdarasal ay napakahalaga sa ating mga nananampalataya. Dahil ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagdarasal na ito. At sa oras ng pagdarasal, ay dito natin
na ihihingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga nagawang mga kasalanan. Kaya naman, bilang payo sa akin sarili at sa iyo bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kinakailangan nating magsagawa ng pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw sa abot ng ating makakaya. Anuman ang ating ginagawa, ay dapat nating isagawa ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. So, pinakamainam na isasagawa natin ang pagdarasal na ito sa tinatawag na wakto, yung kanyang tinakdang oras. Isagawa natin ang pagdarasal sa takdang oras niya. Kasi ang mga salang ito, ang 5 pagdarasal, ay meron siyang mga takdang oras na dapat nating isagawa. Okay? Ang takdang oras na ito, okay, kung hindi natin masasagawa ang pagdarasal sa takdang oras niya, okay, dahil sa may mga kadahilanan na hindi natin magawa, ito po ay pinapahintulot sa atin. Halimbawa, ikaw ay nagtatrabaho na hindi mo pwedeng iwan ang ginagawang pagdarasal. Narinig mo yung tawag ng sala, hindi tawag na bang o yung adan, okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibig sabihin, ang Allah ay dakila. Okay. Kung narinig mo ito at meron kang ginagawa na hindi mo pwedeng iwan, okay, ay pwede mong ipagpaliban ang iyong pagdarasal. Kung importante at hindi pwedeng iwan ang ginagawa at maraming masisira o maraming madidisgrasya kung iiwan mo ang trabaho mo, ay pwede mong ipagpaliban, ipagpaliban ang ginawa mo, ang gagawin mong pagdarasal. At gawin mo ang pagdarasal pagkatapos na matapos mo na ang iyong ginagawa. Right away, okay? Na matapos mo ang ginagawa mo, maghugas ka at magsagawa ka ng pagdarasal. Ibig sabihin, hindi mo kakalimutan. Gagawin mo pa rin siya, okay? Kasi yung iba minsan, pag pinagpaliban na, hindi na ginagawa, kinakalimutan na, hinaayaan niya na, no, hindi, dapat, hindi natin kakalimutan. Right away, na matapos na yung ating ginagawa, maghugas tayo at isagawa natin yung pagdarasal na ipinagpaliban natin. Okay? So, kaya kinakailangan na isagawa natin ang 5 salang ito, okay? Sa abot ng ating makaya at sa takdang oras na kanyang itinakda. Okay. So, dumako naman tayo sa tinatawag na pagbibigay ng charity or zaka. Okay? Zaka sa wikang Arabic. Okay. Ang zaka, mga kapatid, okay, ay ibinibigay ng isang Muslim. Okay? Ito ay obligado sa isang Muslim nang magbigay siya ng tinatawag na zaka or charity, kawanggawa, okay? Translated sa kawanggawa. Kung siya ay may naipon, okay, sa loob ng isang taon na nagkakahalaga ng 85 grams ng gold. Okay? Nagkakahalaga ng 85 grams ng gold. Yan po ang kondisyon para ang isang Muslim ay makapagbigay ng tinatawag na charity or kawanggawa. Na siya ay nakaipon ng halagang 85 grams ng gold sa loob ng isang taon. Okay. At kung hindi siya nakaipon ng halagang 85 grams ng gold, ay hindi naman siya obligado na magbigay ng 2.5% na kawanggawa. Kasi kung tayo nakaipon ng halagang 85 grams ng gold, ay obligado tayo na magbigay ng 2.5% na kawanggawa. Okay, kailangan. Kasi kung di mo babawasan yung halagang 85 grams na naipon mo, ay magkakaroon tayo ng kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So actually, normally, sa ating mga normal na Muslim, ay hindi tayo nakapagbibigay ng tinatawag na zaka. Kasi bakit? Ang ating kinikita ay sapat lamang sa ating pangangailangan sa pang-araw-araw. Okay? Mostly, ang nakapagbibigay ng tinatawag na zaka ay yung mga mayayamang mga nananampalataya o mga mayamang Muslim. Sila lang ang nakapagbibigay nito. Okay. Subalit, kung gusto mo magbigay ng tinatawag na charity, kahit hindi ka nakaabot sa nisab na tinatawag, yung 85 grams na gold, ay wala namang problema. Pero ang tawag doon ay hindi na zaka. Bagus, ang tawag doon ay voluntary charity na lamang. Ibig sabihin doon ay voluntary charity na lamang. At ikaw ay magkakaroon ng gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi yung zaka na tinatawag, ito ay obligatory na pag hindi ka nagbigay dito,
okay, ay nagkakaroon ka ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkakaroon ka ng kasalanan. Pag hindi mo babawasan yung naipon mong 85 grams ng gold, okay, pag hindi mo yung babawasan, ay nagkakaroon ka ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Halimbawa naman, hindi mo na-risk nga yung tinatawag na 85 grams ng gold sa loob ng isang taon, okay, at gusto mong magbigay, walang problema din. At kung hindi ka magbibigay, wala rin problema, hindi ka nagkakaroon ng pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hindi ka magkakaroon ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ka magbibigay ng saka kahit hindi ka nakaris ng 85 grams ng gold. Subalit, kung nakaris ka, okay, kung inabot mo yung nisab na 85 grams ng gold, ay kinakailangan mong bawasan ito. Kailangan, obligado mong bawasan ito at ibigay sa mga taong naghihirap. Kasi yung sumubra doon ay hindi na sa iyo yun. Okay, yun ay para sa kailan na. Okay? At pag nagbigay ka nito, ay magkakameron ka naggantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, ay sinunod mo ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Hindi ka magawa sa ibang pananampalataya na meron kang naipon o wala, ay kinakailangan mong magbigay ng tinatawag na charity or tulong sa mga pastor nila. Okay? Sa Islam, hindi po ganun. Kung wala tayong naipon, ay hindi tayo inuobligang magbigay ng tinatawag na zakah o yung tinatawag na charity o yung tulong o yung binibigay sa mga taong naghihirap na wala makain. At ang charity charity na ito, mga kapatid, okay? Ito ay ibibigay natin sa mga taong mga nangangailangan. Hindi natin ito ibibigay sa mga taong nagkukulikta ng mga charity, hindi. Ibibigay natin ito sa mga taong nangangailangan, okay, na mga Muslim. Priority, okay? Priority ang mga kapatid nating Muslim. Okay? Sila ang priority na tatanggap ng tinatawag na zakah o charity. Ang ating mga kapatid na Muslim na naghihirap. Kung halimbawa sa lugar nyo, marami kayong mga kamag-anak na Muslim o hindi mo kamag-anak na Muslim na mahirap, doon mo sa kanila ibibigay ito. Hindi mo ito ibigay sa mga taong nangungulikta ng mga charity, hindi. Bagkus kayo mismo ang hahanap ng mga tao na gusto nyong pagbigyan ito at tatlo lang kayong nakakaalam. Yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang taong pinagbigyan at ikaw na nagbigay. Okay, tatlo lang kayo nakakaalam. Ibig sabihin, kung nagbigay ka ng kanang kamay, ay hindi dapat nakikita ng kaliwang kamay. Okay, yan po. So, dumako tayo sa tinatawag na pang-apat na haligi ng Islam. Okay? Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Malapit na po ito. Inshallah, 1 month na lang, darating na ang buwan na ito. Inshallah. Okay? Inshallah, ay pagkaloob ng Allah SWT na makarating tayo sa buwan na ito. Inshallah. Okay. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, kung sa atin sa Pilipinas, marinig mo ito yung salitang puwasa, Bisaya, ito yung puwasa, kasi hindi naman ako Bisaya, okay? Ang salitang puwasa parang Bisaya, okay, sa Arabic is saum, okay? Sa Tagalog, pag-ayuno, sa English, fasting, okay? Ang pag-ayuno, mga kapatid, okay, ito ay pag-iwas sa pagkain, pag-inom, pagsasalita ng masama, okay? Paninigarilyo, pakikipagtalik sa asawa, okay? Ito ay pinagbabawal bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog ng araw. Okay? Bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog ng araw. At ang pag-aayuno, ito ay hindi bagong kautusan na sinasagawa nating mga Muslim. Hindi. Hindi ito bagong kautusan. Bagkus ito ay kautusan pa sa mga naunang tao sa atin. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, okay, ba'd a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
sa pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, o kayong nananampalataya. Okay? Ang pag-aayuno ay ipinag-uutos ko sa inyo, katulad ng mga taong nangauna pa sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Upang tayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang isa sa dahilan kung bakit tayo inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno ay upang ma-train tayo o magkaroon tayo ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dito masusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hanggang saan, okay, naniniwala ang isang nilikha o ang isang nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan na ito ay special para sa kanya. Okay? Ang buwan na ito ay special sa kanya. At siya mismo ang magbibigay ng gantimpala dito. Bagamat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng lahat ng gantimpala ng ating ginagawa. Sabi ng Allah, ang araw na ito, ang buwan na ito ay special para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Dahil sa buwan na ito, dito masusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hanggang saan, okay, sumusunod, okay, ang kanyang mga nilikha, okay. Halimbawa, magbigay tayo ng isang halimbawa, okay. Ang isang Muslim, halimbawa, na nag-aayuno, okay, alam ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang mga kaibigan, na siya ay nag-aayuno, okay. Subalit, ang ginawa niya, pumasok siya sa kanyang kwarto, okay, pumasok siya sa kanyang kwarto, at ang ginawa niya, kumain siya, uminom siya, okay? Ngayon, sino na ang nakakaalam na siya ay kumain at uminom? Okay? Wala. Hindi naman alam ng kanyang mga kaibigan, maliban lamang kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga dito, masusubok ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hanggang saan katapat ang kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng pag-aayuno. Okay? Dahil walang nakakalam kung siya ay kumain o uminom sa loob ng kanyang kwarto. Okay. Kaya nga sabi ng Allah, ito ay very special sa kanya ang buwan na ito, ang araw na ito, ang araw ng pag-aayuno. Kaya kinakailangan na tayo ay magsagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At isa pa sa benepisyo, okay, ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay dito ay ipinalalasap o pinararamdam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nararamdaman ng mga taong naghihirap na walang makain sa loob ng isang araw. Okay, sa buwan na ito ay mararamdaman ng lahat ng mga Muslim. Okay, kay hari ka man, kay mayaman ka man, kay prinsipe ka man. Okay, sa buwan na ito ay iisa lamang ang ating mararamdaman. Ano yung ating mararamdaman? Makakaramdam tayo ng gutom. Okay, medyo kakalam yung ating tiyan. Kasi yung isang taong mayaman, kumakain siya sa loob ng isang araw, sobra pa sa 5 beses. Kasi meron pa siyang snack, meron pa siyang lahat. Okay, kasi marami siyang pera. Yung mga taong walang makain, ay hindi sila makakain sa loob ng isang araw dahil wala silang pambili. Kaya sila ay nakakaramdam ng gutom. Kaya naman sa buwan na ito, dito ay pinararamdam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pinararamdam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang nararamdaman ng mga taong walang makain sa loob ng isang araw. Kaya kung isa kang mayaman, okay, sobra-sobra ang iyong salapi, okay, naramdaman mo ngayon ang gutom, kung paano magutom ang isang mahirap, ay mauobliga kang bawasan ang kayamanan mo upang ibigay sa mga taong naghihirap na walang makain. Okay, kasi naranasan mo kung paano ang magutom. Kaya ngayon, mauobliga kang bawasan ang kayamanan mo at ibigay sa mga taong naghihirap na walang makain. Okay? So, dumako tayo sa tinatawag na panghuling haligi ng Islam, ang pagsasagawa ng Hajj, okay, sa Makkah. Okay. Ang pagsasagawa ng Hajj, okay, ito ay sinasagawa ng isang Muslim isang beses lamang sa tanang buhay niya kung siya ay may kakayahang panalapi, okay? Of course, number 1, siya ay Muslim, okay? Kasi yung hindi naman Muslim, hindi naman siya inuobliga
hindi naman siya inuobliga magpunta sa Makkah para magsagawa ng Hajj. So, ang pag-Hajj, ito ay para sa mga Muslim lamang. Okay? Kaya, ang number one condition doon, dapat siya ay Muslim. Okay? So, pangalawa, dapat siya ay merong sapat na salaping na ipon. Okay? Meron siyang sapat na salaping na ipon. Hindi inutang ha, na ipon. Okay? Kasi nga, ang isa sa tinatawag na advice, payo, kung ang isang Muslim ay maglalakbay, dapat wala siyang utang na iniwan. Okay? Aalis siya sa kanyang lugar na wala siyang utang na iniwan. Bakit? Kasi ang utang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay isa sa pumipigil sa tao para siya ay makapasok sa paraiso sa araw ng paghuhukom. Okay? Ang utang, okay? Kaya kung sino man yung mahilig umutang na hindi nagbabayad, okay? Ang utang ay isa sa dahilan kung bakit ang isang tao ay siya ay mapipigilan, okay, na makapasok sa paraiso sa araw ng paghuhukom. Madidelay siya ng pagpasok sa paraiso dahil sa kanyang utang. Kasi kung ikaw ay namatay na meron kang utang na hindi nabayaran, sa araw ng paghuhukom, bago ka pumasok ng paraiso, ay haharangin ka sa pintuan ng taong pinagkakautangan mo at sisingilin ka niya sa inutang mo sa kanya. Ang problema sa araw na yon, okay, ay hindi na pera ang ating ipambabayad. Wala na, hindi na kailangan ng pera doon. Hindi na pera ang ating ipambabayad. Ang ipambabayad natin doon sa araw na yon ay ano? Yung ating mga mabubuting gawa. Okay? Sisingilin ka niya kasi wala ka naman perang pambayad eh. So ang ibabayad mo sa kanya, sa inutang mo sa kanya, ay yung iyong mga mabuting gawa. Ay paano kung wala tayong nagawang mabuti? Wala tayong pambayad na mabuti na nagawa. So ang gagawin doon, lahat ng mga kasalanan na ginawa ng taong pinagkakautangan mo ay ibibigay sa iyo bilang kabayaran sa mga inutang mo sa kanya. Kaya naman, kinakailangan sa isang tao nagkaroon ng pagkakautang, okay, ay bayaran niya ito kung siya ay meron namang pambayad. Kasi ang problema nga sa panahong ito, okay, pag ang isang tao ay nangungutang, okay, hahanapin niya yung taong gusto niyang utangan. At pag sa oras na ng bayaran, tataguan niya na yung tao na kanyang pinagkakautangan. Okay, hindi niya nahanapin, tataguan niya na kasi ayaw niya na magbayad. Yun ang problema natin sa panahong ito ngayon. Pag mangungutang ka, hanapin mo yung taong uutangan mo at pag bayaran na, magtatago ka na sa kanya kasi ayaw mo na magbayad. So hindi nila nalalaman na ang utang ay isa ito sa pipigil sa tao para makapasok siya sa paraiso sa araw ng paghuhukom. Okay. Kaya naman, ang required dito, okay, ang payo, kung maglalakbay ka o magpupunta ka sa Makkah para magsagawa ng Hajj, kailangan ay wala kang utang na iniwan. Kasi hindi natin sigurado kung makakabalik pa tayo sa ating lugar na pinanggalingan. Kasi sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, wa ma tadri nafsun, okay, mada taksibu gada, at hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating bukas. Okay, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, at hindi natin alam kung saan, kailan tayo babawian ng buhay. O hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Kaya mas mainam kung tayo ay pupunta sa lugar na ito para magsagawa ng paglalakbay, ay bayaran natin ang ating utang na ating inutang sa ating kapatid o kanino mang tao. Okay? Kaya nga ang kondisyon, dapat meron tayong perang naipon o sapat na salapi na gagamitin sa paglalakbay papunta roon. Okay. Pangalawa, okay, yung tinatawag na tayo ay may malusog na pangangatawan. Kasi ang pagpunta roon, ang paglalakbay sa Makkah, ang pagsagawa ng Hajj, dapat malakas yung ating katawan kasi maraming tao doon, milyong tao ngayon, milyong tao ang nagsasagawa ng Hajj o paglalakbay sa Makkah. Kaya kailangan na malakas ang pangatawan mo para sa iyong gagawing paglalakbay doon. Kasi kung mahina ang iyong katawan o mayroon kang karamdaman, hindi na inuobliga sa atin na magsagawa ng paglalakbay. Okay. At yung sunod na kondisyon ay dapat ay nasa tamang kaisipan o ikaw ay matino ang pag-iisip. Okay? Halimbawa, kung hindi naman normal yung pag-iisip mo, ay hindi ko na kailangan maglakbay doon. Okay? Kung bata ka pa, o wala ka pa sa tamang gulang, ay hindi mo na rin kailangan pumunta roon. Okay? Kaya isa man sa mga nabanggit na yon na mga kondisyon ay wala tayo, ay hindi tayong inuobliga o hindi tayo inuobliga na magsagawa ng paglalakbay doon sa Makkah. Exempted na tayo. Okay? Subalit,
kung nasa atin ang mga binanggit na kondisyon, ay obligado tayo na magsagawa ng paglalakbay o Hajj. Okay? So, yan po ang 5 haligi ng Islam, mga kapatid. Okay? So, inshallah, baka meron kayong katanungan sa ating tinalakay. Pwede nyo pong i-open ang inyong mga mic at magtanong kung meron tayong mga katanungan, inshallah. Ito yung tinatawag na 5 haligi ng Islam, mga kapatid. Ang ating tinalakay ngayon, inshallah, ay patungkol sa 5 haligi ng Islam. Okay? Ako bro, may tanong po. Sige bro, welcome po. Sa pag-aayuno po, ilang Okay. days po siya? Sige ba? Sa pag-aayuno po, Sige po. Anong pantanong sa pag-ayuno? ilang days po siya? Okay. Ang tanong ni Ginagawa. brother ay ilang days o ilang araw ang pag-ayuno. Opo. Actually, Opo. ang pag-ayuno ay depende ito sa buwan. Okay? Depende sa bilang nung pumatak sa kanyang buwan ng Thank you po. Ramadan. Minsan ito ay umaabot ng 30 days at minsan naman ay 29 days. Okay? Kasi binabase nga ito, ang ating pag-ayuno, ang pag-start ng pag-ayuno ay binabase ito sa pagsikat ng bagong buwan. Okay, pagsikat ng bagong buwan. At ito ay magtatapos paglubog ng buwan. O ibig sabihin, pag dumating naman na muli, yung tinatawag na pagsikat ng bagong buwan. So kaya nga, depende, hindi natin malaman sabi kung ito ay, basta approximately, ito ay 30 days. Okay, 30 days. Baka isipin nyo, brad, baka naisipin natin na 30 days tayo hindi kakain. Okay, nakalimutan ko explain siguro doon sa tinatawag na pag-ayuno. Okay. Actually, yung pag-ayuno, okay. Opo. Okay. Sa pag-ayuno, okay, parang babalik rin lamang natin. Opo. Yung araw, gagawin nating gabi, at yung gabi ay gagawin nating araw. Di ba sa gabi, kung natutulog tayo, hindi tayo kumakain. Okay? Sa gabi, kakain tayo, okay. Simula sa pagsikat ng araw, okay, pagsikat ng araw, bago sumikat ang araw sa silangan, ay hihinto na tayo ng pagkain. Halimbawa, okay, ang pagdarasal ngayon, okay. Ngayon ang pagdarasal sa umaga, yung unang pagdarasal natin, ngayon ay 5 o'clock o 5 p.m. ng umaga ang pagdarasal. Before ng 5 p.m., mga 4 o'clock o 4:30 ng madaling araw, ay kakain tayo. Okay? Okay, kakain tayo. Assalamualaikum. AM po yun, AM. Umaga po. Kaya nga AM, di ba? Sabi AM. Okay. AM, Sabi mo, okay. PM mo rin. AM po, umaga. Gigising tayo ng mga 4 o'clock ng umaga, or 4:30 ng mga umaga, okay? Para kumain ng almusal. Okay? Ang tawag doon ay sahur. Okay? Kakain tayo ng sahur. Sa wikang Arabic. Okay? Kasi ang pagkain ng sahur ay meron tayong reward o gantimpala na matatanggap. So, yung pagkain natin ng sahur o ng pagkain natin ng umaga, almusal sa oras na yon, okay? Yun yung ating magiging baon sa loob ng maghapon. Okay? Sa loob ng maghapon, yun yung ating, kainin mo na lahat ng gusto mong kayo. Meron ka ng gatas, umain ka ng, kung sa Pilipinas, kung meron kayong days na tinatawag yung tamar, okay, mas mainam na kumain tayo nun. Pero inshallah, kung meron man dyan, makakain tayo inshallah. So, at paglubog ng araw, okay, at pag sumigaw na yung tinatawag na adan, yung Allahu Akbar, yung calling of prayer, so, puputulin natin, ihinto na natin yung ating pag-ayuno at tayo ay kakain na. Kakain na tayo, okay? Kumain tayo hanggang umaga, walang problema. Kung kaya mo kumain hanggang umaga, walang problema, walang magbabawal sa'yo. Pero bago sumikat ang araw, kailangan mo nang ihinto ang iyong pagkain hanggang paglubog ng araw. Yun ang routine everyday na gagawin natin. Okay? So balang babaliktarin mo lang, gagawin mo yung umaga, yung gagawin mong umaga, at yung umaga ay gagawin mong gabi. Okay? Okay ba yung sagot sa tanong mo, kapatid Lawrence? Assalamualaikum. Opo. Kasi, tawag dito. Ang akala ko po, sa loob ng 30 or 30 days, isang beses ka lang po mag-aayuno. 30 days siya, 30 days.
Nabanggit Opo, nga 30 sa mga days po naunang pala. kapahayagan o sa Bible, kung nagbabasa ng Bible, si Jesus, nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Okay? Kaya nga tayo mga Muslim, tayo Tama. sumusunod sa aral ni Jesus. Okay? Pero katotohanan, 30 days lang ang pinag-utos sa atin, okay, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Salam. Sino pa po ang mayroong katanungan, mga kapatid? Meron pa kayong katanungan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Sister dyan sa chat box, mayroon po siyang Message? katanungan yung isang sister. Andali, hindi ko na. Chat box. Nakita niyo po? Hindi lang po. Ang katanungan po niya ay, Okay. ask ko po yung sabi po niya, once in a lifetime dapat makapag-Hajj. Once lang po ba pwede o pwede pong pabalik-balik hanggang may kakayahan naman pong makapag-Hajj? Okay. So, Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ang sagot sa tanong ng sister ay ang pag-Hajj ay once in a lifetime lamang. Opo. Okay? Ito ang sunnah, okay? Na dapat isang beses lamang sa tanang buhay natin isasagawa ang pagsasagawa ng Hajj. Subalit, kung gusto mo itong isagawa every year, wala naman po problema. Subalit, yung ating pinakaunang Hajj, yun po ang dapat nating pagbutihin. Kasi yun lang po, yung number 1 Hajj natin, yun po yung reward, doon natin matatanggap yung reward na tayo, pag tayo nakapag-Hajj, okay? Na wala tayong nagawang anumang paglabag, okay? Sa alituntunin ng Hajj, ay babalik tayo sa ating lugar na pinanggalingan na para tayong pinanganak ng ating nanay na walang anumang bahid na kasalanan. So ang sagot po doon, ang sagot po sa inyong katanungan, pwede po natin isagawa to kung every year kung meron kayong kakayahan. Subalit sunnah na isang beses lamang natin itong gawin sa buhay natin. Once in a lifetime lamang. Pero kung gusto natin gawin ito every year, meron kang pera, panggastos papunta ron, wala ho problema yon. Okay lang po. At sa pangalawang Hajj, kung halimbawa meron kayong mga magulang, okay, na hindi na talaga kayang magsagawa ng Hajj, matanda na, hindi na kayang pwedeng maglakbay, pwede mo siyang isagawa ng Hajj, okay? Mag-Hajj ka na ang Hajj mo na ay para sa kanya. Ha? Kung talagang hindi na kaya, halimbawa matanda na siya, hindi siya na makalakad, talagang hindi na kaya, pwede mo siyang isagawa ng Hajj sa pamamagitan mo. Okay? Nalayunin mo, magsasagawa ka ng Hajj para sa iyong nanay o para sa iyong tatay o kanino mang tao. Okay, ano mga tanong ba dito? Dali, basahin natin. Ang unang katanungan dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Follow up ko rin po sa tanong na yon. Apo. Pwede po yung sa halimbawa sa kaibigan, maki-Hajj ako, makisuyo, pwede po pala yun. So pwede yung Brad, halimbawa kung ang isang tao, binanggit natin kanina, kung ang isang tao ay talagang hindi na kayang maglakbay, hindi na kayang maglakbay. Pero kung siya ay meron pang kakayang, malakas na yung kanyang katawan, okay? Pero hindi niya lang kayang maglakbay dahil hanggat hindi pa dumarating yung time na kasi habang ang buhay isang tao may buhay pa, meron pa siyang pag-asa na may isagawa ang bagay na yon, okay? Ang tinutukoy natin dito na hindi na kayang isagawa, yung mga matatanda na yung talagang hindi na makalakad, meron siyang karamdaman, hindi na kayang pumunta roon. So, by the half ng ibang tao, pwedeng isagawa ng ibang tao yung kanyang Hajj sa pamamagitan ng ibang tao. Halimbawa tayo malakas pa. Okay, hangga't tayo malakas pa, hindi pa tayo kailangan na magsagawa ng Hajj para isagawa ng ibang tao yung Hajj para sa atin, hindi pa pwede. Assalamualaikum. Okay. Kasi nga nung time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may nagtanong sa kanya. Sabi niya, halimbawa, tanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi doon, "O Propeta ng Allah, paano kung ako'y namatay, okay? Na hindi ako nakapagsagawa ng Hajj? Na isagawa ko ba ang panglimang haligi ng Islam?" So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung namatay ka, okay, na ang layunin mo ay makarating sa lugar na yun, subalit wala ka nung
mga binanggit natin, hindi mahina ang katawan mo o wala kang salapi, kung namatay ka sa kalagayan na ito, na ang layunin mo ay makarating doon, ay para ka na rin nakapagsagawa ng Hajj. Kaya nga napaka-importante sa ating mga kapatid, yung tinatawag na intensyon. Okay? Na, di ba, unang-una pag pinapaliwag natin, inshallah, di ba, sa anumang gawain natin na ginagawa natin, ang number one na ating gagawin bago tayo gumawa ng isang bagay ay yung ating layunin, intensyon. Sa una, sa hadith ng Al-Bukhari, ito ang unang-unang hadith, okay? Innamal amalu bil niyat, na ang lahat ng ating mga gawain ay nakabatay sa ating intensyon. Sa layunin na ito, okay, dito tayo binibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng gantimpala at ng kaparusahan sa ating mga nilalayon. Okay? Kaya kinakailangan na habang tayo may buhay, okay, maglayon tayo na makarating sa lugar na yun. Okay? Hindi man tayo makarating sa lugar na yun dahil wala tayong kakayahan, okay? Binawian tayo ng buhay na meron tayong intensyon na makarating doon, ay paano rin tayo nagsagawa ng Hajj, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam. Sino po may katanungan? Ano ba yung tanong dito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagsasalam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam po sa lahat ng nagsalam sa atin, inshallah. So, sino pa po ang may katanungan? Meron pa ba tayong katanungan? Sino pa po ang merong katanungan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ulit, bro. Sige lang, bro. Sige lang. Tanong ko lang po, kung halimbawa hindi pa po nabibigkas masyado yung ating sala, pwede po bang makinig na kami habang nagsasala? Anong makikinig? Makikinig ka sa radyo or TV? Opo, sa download po na ano. Hindi po pwede. Hindi pwede, Brad, na makikinig ka, nagdarasal. Hindi po pwede yon. Mas mainam na kung meron kang binabasa, o kung meron kang binabasa, mas mainam yung nabasahin mo yung binabasa mo kaysa doon sa nakikinig ka. Hindi po allowed yun na habang tayo nagsasala, nanonood tayo ng TV, na pinapanood natin yung nagsasala, hindi po pwede po yun. Kailangan po ay nakakonsentrate tayo sa pagdarasal. Kaya mainam, okay? Kaya nga bilang isang bagong Muslim, bilang isang bagong Muslim, ang unang-unang dapat nating i-memorize yung mga aksyon ng pagdarasal. Yung aksyon, okay? Yung aksyon ng pagdarasal, yun ang ating unang i-memorize. Yung pagkasunod-sunod ng pagdarasal. Inshallah po, ay tatalakayin natin ito sa sunod na ating mga lesson, inshallah. Ang patungkol sa pagdarasal. So, according sa iyong tanong, hindi po pwede na makikinig ka o manonood ka ng video habang nagdarasal ka, pinapanood mo yung video ng sala, hindi po pwede yon. Kailangan, kung mas mainam, meron kang hawak na papel, okay, meron kang papel sa harapan mo, binabasa mo yun habang nagsasala. Kailangan po talaga bigkasin. Opo, bigkasin po talaga. So ngayon, sabi ko nga kanina, okay, ang una niyong i-memorize ay yung action ng pagdarasal, yung pagtayo, yung pagyuko, okay, yung pagtayo, pagpapatirapa, pag-upo, pagpapatirapa, yun po ang ating unang i-memorize. So yung mga binabanggit sa mga posisyon na yun yung ating pag-aralan ng dahan-dahan, step by step. Actually po, yung mga sinasabi sa pagdarasal, madali lang po itong i-memorize kasi maiiksi lang siya. Ang mahaba lang naman sa pagdarasal ay yung pagbanggit ng tinatawag na dua al-istifta, yung opening prayer, okay? Yung subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Yan po yung mahaba. At sunod sa mahaba, yung pagbigkas ng surah al-Fatiha, okay? At sunod yung pagbanggit ng tashahud 1 and tashahud 2, okay? At yung pagbigkas ng ilang aya o maiksing aya o anumang aya na alam natin sa banal na Quran. Yun lang po yung mahaba-haba. So at least yun po ay pinag-aaralan natin ng dahan-dahan. So ang mahalaga doon ay alam natin yung mga position ng sala. Okay? At kung ilan ang bilang na sala na ating gagawin. Inshallah po ay tatalakayin natin ang pagdarasal sa sunod na ating pag-aaral. Inshallah.
Sino pa po ang may mga katanungan? May mga tanong pa po? Sino pa po ang may mga katanungan? May mga katanungan pa po kayo sa tinalakay natin? Naririnig ba ako? Baka hindi. Assalamualaikum. Ako po ulit. Wala. Opo. Pwede po ba magtrabaho habang nagkaayuno? Pwede po bro, okay. Kasi kung may trabaho ka, hindi ka naman pwedeng humita sa trabaho mo pag papasting ka. Kailangan magtatrabaho ka talaga bro. Okay. Kasi pag hindi ka nagtrabaho, babawasan ka ng sweldo ng amo mo. Okay. Magtatrabaho tayo bro, okay. Magtatrabaho ka pa Opo, rin. kasi sa Kaya nga, amin- kinakailangan sa- bro, di ba? Kinakailangan, yung binanggit ko kanina, yung pagkain ng sahur sa umaga, okay? Pagkain ng almusal. Kasi yun yung almusal mo. Yung almusal mo na yun yung pinakabaw mo sa loob ng maghapon. Okay? Kung titingnan natin bro, sabi na parang mahirap mag-ayuno. Actually, hindi mahirap ang pagpapasting. Normal. Okay. Sa bagong Muslim, kahit nasa luma sa mga datihan ng Muslim, normal na sa unang 3 araw o sa unang linggo ng pag-ayuno ay medyo nahihirapan siya. Kasi hindi nasanay yung kanyang tiyan na nagutom eh. So after noon, after na 3 days or 4 days, ito ay magiging normal na sa iyo. Kasi nasasanay na yung tiyan natin na nagugutom. Kasi nung time na hindi pa tayo nag-ayuno, sanay tayo, kain tayo ng kain, okay? Hindi tayo nagugutom, okay? Kaya pagdating ng pag-ayuno, okay, ay nahihirapan tayo. So isa pa ito sa tinatawag na benepisyo ng pag-ayuno, okay? Tayo ay tinitrain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maaring dumating ang panahon na tayo ay wala na makain. So ibig sabihin, pagdating naman yung panahon na wala tayong makain, sanay tayo na magutom. Di ba? So, kaya kinakailangan bro, magtatrabaho ka pa rin. Kasi pag hindi ka nagtrabaho, ay maaring tanggalin ka ng amo sa trabaho mo kasi hindi ka nagtatrabaho. Di ba? So, sino pa po ang may katanungan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Truza. Truza, sige po. Welcome. Ano pong katanungan ni Trusa? Kasi nag-raise po siya ng hands. Sige po. Ano Assalamualaikum pong katanungan warahmatullahi niyo, Sister wabarakatuh. Trusa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yung tanong ko po, chinat ko po sa inyo direct sa ano po. Diyan po sa chat box Andali. po. Ano ba yung chat mo? Trusa. Atro ito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanong lang po kung pwede bang uminom habang nag-aadan tuwing Ramadan? Pwede po ba di kakain ng sahur kung busog? Okay? At sa wudu po kung pwede pagsamahin ang duhur, ano to? Wudu, yung wudu, tiyan po sa wudu po, kung pwede pagsamahin, okay. Ang tanong ni sister dito, pwede bang, ano ba yung sinasabi mong adan sister, yung ibri sala? Yung ano po, Ustad, yung kasi po pagka sa ano po sa Fajr po habang nag-aadhan po dito sa radyo, yung mga bata po kasi umiinom pa po. Tapos tinanong ko po Okay, sila. ang sinasabi mo, pag dumating na yung oras ng adan. Opo, opo. Okay, so may mga nagsasabi, okay, na halimbawa habang kumakain ka, narinig mo na yung adan, okay? May nagsasabi na hanggat di natapos yung adan, ay pwede ka pang uminom ng tubig. Opo. Habang hindi pa natapos yung adan, okay? Ay pwede ka pang uminom ng tubig o pwede mo pang kainin yung pagkain na nasa loob ng iyong bibig na kinain mo. At pag natapos na yung adan, totally stop na. Hindi ka nakakain, hindi ka nainom. Lahat ng mga pinagbabawal ay huwag nating gagawin. Yun po yun.
So sabi mo naman dito, pangalawa, sabi mo dito ay kung hindi ka na pwedeng kung hindi ka kakain ng sahur dahil busog ka, so wala akong problema kung busog ka, pero mas mainam na kumain tayo dahil sabi nga dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron tayong mga matatanggap na gantimpala kung tayo ay kakain ng sahur. Okay? Ano isang tanong mo? Sa wudu kung pwedeng pagsamahin. Okay, sa wudu naman po, sister, okay, ganito. Halimbawa po sa umaga, yung unang sala, nagwudu kayo. Okay? Nagwudu kayo. So alam natin kung ano yung mga bagay na nakakasira ng ating wudu o na paghuhugas. Okay? Number 1, di ba? Ikaw ay umihi, umutot, dumumi, hinipo ang ating ari ng walang sapin, skin to skin, kumain tayo ng karne ng kamilyo, okay? Tayo ay nilabasan tinatawag na madi. Yung madi, ito yung lumalabas na malagkit na tubig sa isang tao pag siya ay nagkakaroon ng pagnanasa. Okay, yung pagnanasa, pag nagkaroon ng pagnanasa ang isang tao, lumalabas ang tubig na ito, yung tubig na malagkit. Okay? Pag lumabas ito, ibig sabihin ay nawalan ng size yung ginawang paghugas. At yung pangalawa, yung tinatawag na nadi, yung nadi naman, ito yung lumalabas na malagkit na tubig, malapot na tubig, na puti. Lumalabas ito pagkatapos umihi ng isang tao. So pag nangyari din yun, ibig sabihin, nawala ng bisa ang iyong ginawang pag-ayuno. Okay. So sa mga nabanggit na yun, okay, ikaw ay hindi ka umihi, hindi ka umutot, hindi ka umipo sa arin ng walang sapin, okay, hindi ka nakatulog ng mahimbing, o hindi ka nawala ng malay, o yung paglabas ng madi at saka nadi. Kung hindi man ito nangyari sa iyo, okay, pag dumating yung sunod na pagdarasal, yung dohor, dumating yung pagdating ng asar, pagdating ng maghrib, or Isha, wala kang nagawa sa mga bagay na binanggit natin na nakakasira ng wudu, kahit hindi ka pumagwudu, walang problema. Pero ang sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsasagawa ng wudu every salah. Nagsasagawa siya ng wudu o paghugas every salah. Okay? Pero sabi nga natin, kung wala ka nabanggit sa mga nabagay na yun na nakakasira ng paghugas, ay pwede ka nang hindi magwudu kung magsasagawa ka ng pagdarasal. Basta sigurado ka lang, ha? Sigurado ka. Nakasisiguro ka na wala kang nagawa na mga bagay na nakakasira sa wudu o sa paghuhugas. Okay po ba yun, sister? Allahu alam. Okay, sino pa po yung may katanungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpisa lang po, mahirap. Okay, tama po. Umpisa lang po talaga mahirap ang pag-aayuno. Pero habang tumatagal, tama po, habang tumatagal, talagang nagiging normal na kasi nasasanay na yung ating tiyan na tayo ay gutom. Sino pa po ang may katanungan sa atin? Si Asma, nagtaas ng kamay si Asma. Anong tanong po niya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itanong ko lang po kung yung pag-hajj po ba ay may specific na buwan na lang ng pag-hajj? Okay, ang tanong po ni sister, ang buwan ba ng hajj, ang hajj ba ay mayroong specific na hajj? Tama po sister, meron siyang specific na month ang hajj. Okay? So hindi ka mukha ng, ito yung tinatawag na sa Arabic na Dhul Hijjah. Okay, Dhul Hijjah. Ang Dhul Hijjah, okay? Siya yung ang pangalan sa Arabic na pangalang Arabic calendar is Dhul Hijjah. I think ito ay panglabing last month ng Arabic calendar, okay? Last month. Yes, Dhul Hijjah. Panglabing dalawang buwan ng Arabic calendar. Hindi ka mo kasi ng umrah. Ang pagkakaiba kasi ng umrah, yung umrah po, okay, ang umrah ay ginagawa to anytime, anumang buwan o anumang araw. Subalit ang hajj, ito ay specific na buwan lamang. Okay? Doon na siya tinatawag na buwan ng Dhul Hijjah o yung pinaka-last month ng Arabic calendar. Okay po. Thank you po. So, hindi ka po pwede magsagawa ng anumang buwan. Di ba? Mag-hajj ka ng buwan ng Muharram. Hindi po pwede. O buwan ng Rajab, hindi pwede. Kailangan ito sa buwan talaga Dhul na yun Hijjah lang talaga. magsasagawa ng hajj. Okay po, syukran. Sino po ang may katanungan? Sa mga brother natin. Okay, sige po.
Assalamualaikum po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungkol rin po dyan sa Hajj. Sige Di po. ka po, yan po yung nasa haligi ng Islam. Opo. Paano po kung halimbawa hindi nga tayo nakapag-Hajj sa tanang buhay natin, Mhm. hindi po kumpleto ang ating pagiging Muslim po kung hindi po tayo nakapag-Hajj. Okay. Katulad po na siguro kararating na ni Sister siguro. So kanina po, okay, nung time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nga sa kanya, may nagtanong na isang sahaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi roon, "O Propeta ng Allah, paano kung namatay kami? Okay, namatay ako na hindi ako nakapagsagawa ng Hajj, okay? Naisagawa ko ba hindi ko ba naisagawa ang panglimang haligi ng Islam?" So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sagot niya doon, sabi niya, kung namatay ka, okay, sa kalagayan, okay, na ikaw ay may layunin, mayroon tayong intensyon na makarating doon sa lugar na yon. Gusto natin maglakbay, okay. Subalit, wala tayong pera, mahina ang ating katawan, o hindi normal ang ating kaisipan, okay, namatay tayo sa kalagayan na hindi tayo nakapunta roon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay para na rin tayong nakapagsagawa ng paglalakbay o ng Hajj. Okay. So, Shukran. Sister, ang pinakamahalaga sa dapat nating unahin, yung ating layunin, okay? Huwag nating ialis sa ating sarili yung intention na makarating doon habang tayo ay may buhay pa. Kasi nga sabi, di ba? Tama yung kasabihan, na habang may buhay, may pag-asa pa. Okay? Kaya habang tayo may pag-asa, okay, habang tayo buhay pa, huwag nating ialis sa ating sarili yung layunin, intention na makarating doon. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahali mo, Allahu alam, bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na makarating doon kahit wala kang pera. May tao gumastos ng pera para sa iyo para papunta roon. Allahu alam. Inshallah. Inshallah. Okay. Lagi natin idua sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya na tayo makarating doon. Inshallah. Inshallah. Shukran, Ustad. Afwan po, afwan. Sino po ang may mga katanungan? Pakitingin po sa chat box. Chat box. Okay, wait lang po. Chat box. May isang katanungan dito. Ito ang tanong dito. Ano po ang pinagkaiba ng Hajj at ang Umrah? Okay. So ang pinagkaiba po ng Hajj at Umrah, bismillah. Ang Umrah po, okay, ay isang lugar lang po ang kanyang pinupuntahan. Okay? Ang Umrah ay isang lugar lang yung kanyang pinupuntahan. Okay? Dalawa. Okay? Ang pagpunta sa Mikat, dito yung Mikat, ang tinatawag, ito yung lugar o station kung saan pumupunta ang mga taong nagsasagawa. Depende sa lugar na kailang pinanggalingan. At dito sila nagpapalit ng mga kasuotan, yung tinatawag na ihram, okay, yung izar at saka yung balabal saka yung tapis, okay. At pagkatapos noon, pupunta na siya sa Maka para magsagawa siya ng tawaf at ng sa'i. Okay, yun lang po. Pagkatapos noon ay magpapagubay siya at tapos na yung kanyang sinagawang umrah. So bakit ang Hajj, okay, kada binanggit natin, ang umrah, pwede mo itong gawin anytime. Anumang araw, anumang buwan, pwede kang magsagawa ng umrah. Okay? Yung Hajj naman, specific month lang siya. Okay? Sa Dhul Hijjah. Okay? At yung Hajj, marami siyang pinupuntahan. Okay? Marami siyang mga lugar na pinupuntahan o ritual na ginagawa. Ang Hajj. Okay? Yun po pagkakaiba ng Hajj sa umrah. Ang Hajj ay marami siyang ritual na ginagawa kaysa doon sa umrah. Kumbaga, yung umrah, ito yung pinaka-laser Hajj. Yan yung maliit na Hajj. Okay? Yung umrah. Meron pa po isang katanungan. Paki-check po. Katanungan pa. Wait lang po. Brother na lang po itawag niyo sa akin. Wag na Ustad. Nakakaya naman Ustad. Okay. Nasa taas po ang katanungan. Ustad, ano ba yun? Ayan. May katanungan po, pwede daw po bang ipagsabay ang umrah at saka Hajj? Okay po. Ang Hajj po, meron siyang tatlong klase na Hajj. Okay? Meron tinatawag na Hajj, Hajj lang siya, yung gagawin mong Hajj lang. Okay? At yung Hajj Tamattu, I Hajj think. Tamattu o Ifrad, saka yung isa.
Kiran. Oh, Kiran, okay. So sa Hajj Tamattu, okay, dito po pinagsasama po dito yung Hajj ay yung Umrah saka yung Hajj. Unang-una magsasagawa ka ng Umrah at after ng Umrah saka ka naman magsasagawa ng Hajj. Okay. Pwede po 'yun, Umrah at saka Hajj. Meron po 'yun, sister, inshallah. Kung gusto mo naman Umrah lang, wala akong problema. Okay. So yung mga hindi nakakapag-umrah, ibig sabihin, ito mostly, karamihan, ito ang ginagawa ng mga nanggagaling sa mga malalayong lugar, okay? Na pinagsasama nila yung umrah at saka ang hajj. Kasi nga, pag malayong lugar ka, magastos ang pagpunta ron. Kasi kung sa atin, halimbawa sa Pilipinas, gagastos ka ng around 200,000 pesos para makarating lamang doon. So kaya ang gagawin nila, magsasagawa sila ng umrah, pagsasamahin nila yung umrah sa kayong hajj para at the same time, nasagawa nila yung dalawa, yung umrah sa kayong hajj. Pwede po yung sister, inshallah. Allahu alam. Kung di ako nakamali, hajj tamattu po yun, yung pinagsamang umrah at saka hajj. Meron pa pong katanungan? Wala na po. Meron pa pong katanungan sa mga ating listener. Sa mga brother natin, wala kayong tanong mga brad? Wala kayong katanungan mga kapatid? Baka wala na po. So kung wala na mga katanungan, inshallah, okay, sa mga sister na nagre-request ng pag-aaral sa gabi, dito, baka rin sila naman dito sa Saudi, wala akong problema sister, pwede tayo mag-lecture ng gabi. I-message niyo lang po ako kung anong oras kayo available na mag-aral sa gabi. Wala akong problema. Sa akin po, walang problema anytime, okay? Inshallah. Sa mga taga-Pilipinas, alam ko ito lang yung time nyo na dito na 9 o'clock. Okay? Na dahil sa gabi, wala na kayong trabaho. Okay? At inshallah, sa susunod na ating mga pag-aaral, ay maka-attend uli kayo. Inshallah, bubukas ang ating pong pag-aaralan ay patungkol sa pagbabasa ng banal na Quran. Okay? Pag-aaral natin kung paano basahin ng tama ang Surah Al-Fatiha at ilang pang mga kabanata sa banal na Quran. Kaya inshallah po, in-invite kayo na mag-aaral bukas. Same time po. Same time na oras. Okay? Katulad sa oras po dito, Saudi time, 4 o'clock. Okay? At sa gabi ay 9 p.m. Okay po, sa Pilipinas. So kung wala na po tayong katanungan, bawat isa sa atin, kung wala na pong katanungan, ay natapusin na po dito natin ang ating lecture. Kasi inshallah, malapit na rin siguro magdasala dito. Okay? 5:42, mayroon pang 15 minutes, inshallah. So kung meron pang katanungan sa 15 minutes na yon, sa tinilakay natin, welcome po magtanong. Wala na pong katanungan? So kung wala na tayong katanungan, ay hanggang dito lamang ating pag-aaral, inshallah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalayan ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway biyayaan niya tayo, okay, at patuloy niya tayong gabayan sa landas ng Islam. Allahumma amin.